Ayan. Have a blessed divine hope, everyone. Ngayon ay August 27, 2025. Pasensya na kayo at nakaganito ako dahil sobrang nilamig po talaga ako. Okay. August 27, 2025 at ang oras ay mga nasa 7:48 p.m. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Una, tigit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas, pinupuri, dinadakila, nilulwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. This is my third times vlog this day, okay? Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, tubig, hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon na ito from the north, east, west, south. Mabuhay Maharlika Kingdom of God, the Lupa Sugsulu Empire, the Rule Islam, the 11 countries, 1 sea. Mabuhay ang nagmumula sa pardas ng sikatan ng araw, ang sikatan ng araw, at mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, kaliwanagan, kaunawaan, katarungan, kapatawaran at pag-ibig ay sumasa atin lahat. Maraming salamat sa lahat ng mga kapatid na bagamat ay sinabi ko na talaga words na abuloy. Bakit sinabi kong words ng abuloy? Kasi pag sinabing share, hindi ko nila lahat, pero may mga iilan. Na pag sinabi mong shares, yung iba, hindi ko nila lahat ha. Yung iba, makatulong nga lang sa yung iba ha. Tila ba na yung kaluluwa ko ay nakasanla na sa inyo, kaya abuloy talagang ibinigay kong words, Sorry ha, pero hindi ko nila lahat. Okay? So, salamat sa lahat ng nagtugon. Dahil sinabi ko na sa inyo na ito nakaganito ako dahil nilamig ako dahil sobrang lakas ng hangin kanina. Nagdaba ako, pagod pa ako dahil siyempre maglilinis ka ng bahay, magluto ka, maglaba ka, magtinda ka. Ganun po ang buhay ni Lidimin. Hindi po katulad ng iba na mga nagpakilalang reyna, walang ibang ginawa kung hindi takutin kayo. Ang iba ay tawag nito hingihan lang ng tag 10,000, yung iba 10,000, kung mga ano. For the first time po, kasi hindi na po natin kakayanin, ang mga bagay-bagay. Para din naman po itong abuloy na hinihingi ko sa inyo, nalambing ko sa inyo, hindi hingi, lambing ko sa inyo na abuloy, ay kayo rin po ang makikinabang niyan. Ito ay para mapaghandaan natin ang 2028 target ng about sa Mark of the Beast. Ano nangyari sa kapatid? Actually, sa sobrang pagod ko lang at saka gininaw ako, pero meron mga bagay na kailangan natin i-reveal. Okay, magkaliwanagan nga tayo. Alam nyo, mag-isip kayo ha. Sana pag-isipan ninyo, huwag ninyong sayangin ang mga bagay na inihahayag sa inyo. At hindi ko maihahayag sa inyo yan kung hindi sa pamamagitan ng tulong, gabay, patnubay at habag ng kataas-taasan at ang karunungan na binibigay niya. Targetin ko na to. Number 1, hindi po totoo na si PBBM ay giturn over sa kanya ang World Bank. Dahil kung sasabihin na giturn over sa kanya ang World Bank, nasa kanya ang World Bank, di ba? Giturn over sa kanya. Di sana hindi na yan kung saan-saan pumunta ng iba't ibang bansa para makiusap, manligaw sa mga investor para mag-invest sa atin. Ikaw na may ng World Bank di ba? Yung pinapalabas nila na may-ari ng World Bank, isa sa mga ang mga Marcos ng World Bank, hindi po totoo 'yon. Hanggang kailan ba ang kasinungalingan ng gobyerno? Sa pagpapaikot ninyo ng mga tao, dagdagan pa to ni Ate Helen Abdulrajak. Nabawi na daw yung mga gold bars na pinapalabas ninyo sa inyong mga channel. Ito 'yon, Dahil sino kaya ang mas mayagpag sa inyo? Si PBBM na nasa kanyang World Bank o si Ate Helen Abdulrajak na nasa kanyang mga gold bars?
Wala hong tinatawag na sinasabi na nabawi. Dahil ang mga bagay na yan ay nasa atin na mismo yan. No? Ito ha, magkakaliwanagan tayo. Hindi ko siya papangalalan, hindi ko siya papangalalan. Yun ang isang bagay na dati Sandali itinuturing lang. lang na imposible. Dali lang ha. Isang space elevator. Isang napakalaking elevator na aakyat mula sa mismong... Okay, meron akong nandito pala. Okay, sandali lang. Meron akong nandito yata sa kabila eh. No? Ang nakasaad dito, no? Maganya lang ako kay gininaw talaga ako, no? Nakasaad dyan na si PBBM, no? Mayroong lumalabas ngayon. Makinig kayo about kay General Torre, ha? May lumalabas kasi ngayon, 'di ba? Sinasabi nila na gi-turn over ang World Bank. Wala pong naka-turn over, hindi ho Marcos ang may-ari ng World Bank. Ang may-ari po ng World Bank, kaya nga spiritual wonder boy yan, 'di ba? Ito naman kasing lolo ko. Ang ligalig din ng utak nito, hindi ko alam, no? Ba't ganito rin ang ginawa nila? To make the story short, no? Di sana po ang mahal nating PBBM ay hindi na po yan mag-ikot sa ibang bansa para manligaw na mag-invest ang mga investor sa atin bansa para mag-invest. Nasa yun na ang World Bank just imagine World Bank, di ba? Partnership lang po. At ano yung partnership? Anong nakapaloob sa partnership? Hindi pa kayo nag-isip? Ano ba nakapaloob ng partnership? Ito na. Diretsahan tayo. Kanina ko po gi-vlog, diba? Uulitin ko lang. Mag-isip-isip kayo. Sasabihin nila na tinanggal, no? Nirelieve, tinanggal si dating PNP Chief General Torre. Tapos kinabukasan may lumabas mula kay Secretary Claire na binigyan ito ng posisyon ng mas mabigat at siya lang ang siya lang ang makagagawa dito. Ano yung posisyon na sinasabi? Ang tungkol sa anti-graft corruption? Hilor, no? Ano ba ang kinalaman ng kurso? Ano ba ang kurso ng ating mahal na General Torre? Criminology. I don't know kung itong mga graft and corruption na ito, hindi dapat sana ang itinalaga ni PBBM dyan yung mga CPA lawyer. No? CPA lawyer, dahil yan ay tungkol sa graft and corruption, nandyan po yung pag-auditing. No? Hindi related doon eh. Ang sabihin ninyo, si General Torre, ang pinapatrabaho sa kanya ay hindi graft and corruption. May kinalaman pa rin po ito sa mga kayamanan na pinagkakaguluhan ninyo. Yan po yung totoo ng target niya. Ako na ho ang nagsasabi. No, ayan. Bulgara na ito. May kinalaman pa rin sa mga tagong yaman. Nandito lang cellphone. Kanina lang, hindi ko siya pangangalanan. Kausap ko mismo ang pinsan ng ating mahal na PBBM. Anong sabi? Hindi kaya. Hindi kaya ni PBBM buksan ang kayamanan. Kasi nga kahit yun na ang sinabi ng dati nating FEM senior, whoever you are, the strong leader in the strong one nation, as long as you do not know the password, you cannot touch, you cannot remove. Sige, guluhin nyo pa ang ating mundo. Isa pa to. Elon Musk, isa ka pa. No? Ito pa, dagdag pa tong mga kurimaw na ito, oh. Oh. Ito ha, gusto nyo talaga, no? Dahil sa mga kagagawa nyo, 4 na elemento ng daigdig, elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin, at ng lupa. Let's check it and let's see who is rattle and roll. Mga hinayupak kayo. This one. Oh? Ay, alam mo ba na sa susunod na taon, magsisimula na ang Japan sa pagtatayo ng isang bagay na dati itinuturing lang na imposible? Isang space elevator. Isang napakalaking elevator na aakyat mula sa mismong lupa, diretso sa kalawakan. Just imagine, parang science fiction, di ba? Yan ang balak ng Japan. Hindi ako Diyos, wala akong kapangyarihan. Pero ngayon pa lang, binabalaan ko na rin ang bansang Japan. Abay, wala kayong pinagkaiba doon sa pagtayo ng Torre ni Babel.
Napansin ninyo? Kaya ngayon palang Japan. Dahil sa plano ninyong yan, abangan ninyo ang susunod na kabanata. Tingnan ko kung hanggang saan itong mga hinayupak na mga bansa na ito. Tingnan ko lang. Ako na mismong magsasabi sa inyo, hindi ako Diyos, pero ngayon pa lang, let's shake it and let's see who is rattle and roll. Yung balak ninyo, daig nyo pa ang ng Torili Babel. Kaya ngayon pa lang, kung kinakailangan, wasakin yan, wawasakin yan. No? Kaya akala nyo ba si Elon Musk nung April 25, 2025, ito lang taon na ito, nag-success siya doon sa kanyang pagpalipad ng kanyang spaceship, sa kanyang, tama ba yon? Hindi ho siya nag-success. Hindi po siya nag-success. Nabugbog nga siya ngayon eh. Sige, maggara pa kayo dyan. Uulitin ko. Doon kay General Torre, saan ka makakita? Palalabasin nila, gisibak. Tapos binigyan ng mataas na posisyon. Ano ba talaga? Gano'n na ba talaga katanga ang ginagawa ninyo sa taong bayan? Gano'n na ba talaga katanga ang tingin niyo sa mga tao? No? Tapos inilagay pa siya sa posisyon na anti-graft corruption. Sa anti-graft corruption, dapat ang nilagay niyo dyan, mga CPA lawyer. Kasi mag-uudit yan ng katakot-takot, mag-imbestiga yan. No? Ito yung sinasabi ko na sa mga posisyon na pinagagawa ninyo, hindi yan tungkol sa anti-graft corruption na yan. Gamitin nyo na yung heartbeat na ginamit ninyo dun sa QODC. Gamitin nyo na yung mga gadget ninyo. Kung saan mang lupalok ng impyerno galing yan mga gadget ninyo, gamitin nyo na. No? Walang ibang tinatarget yan dahil ang totoo, no? Ang totoo niyan, sinabi ko na sa inyo, lahat ng mga ginto na inilabas nyo, hindi kasi yan ang nakaprogram. Sinabi ko na sa inyo, hindi naman ako mahirap kausap. Ayaw nyo talagang malaman ang buong katotohanan ng mga tao at ma-implement ang totoong implementasyon dahil wala na kayong hahawakan sa liig. Dahil kayo mismo na naglapastangan sa programa, no? Ako kung anong nakasaad dito sa ako pa kay PBBM, papuntahin yan dito sa bahay ko si General Torre. Pag-usapan natin yan para hindi na kayo mahirapan. At wag kasi kayo magpapaniwala dahil hindi sila dimin katulad dyan sa iba, pababain si PBBM, kahit sino na lang presidente, pababain. Pag sure mo dira, bakit? Kayo pala ang mas nakakaalam, kayo pala mas matalino, kayo pala mas magaling. Hindi sana nagtakbo na ng pagiging presidente. Di ba? Kahit sino na lang din uupo, ganun ang ginagawa ng mga bayaran. Totoo naman, di ba? Totoo naman, di ba? Ako na nagsasabi kahit ipatawag ninyo ako. Yung mission ni General Torre na anti-graft corruption, hindi anti-graft corruption yun. May kinalaman pa rin sa mga tagong yaman. May video ako. May video ako. Pero hindi ko yan i-share, baka kumalat yan. Hawak natin ang video hawak natin ang ebidensya Wag na tayong magpaligoy-ligoy. Alam ninyo, yung mga pinagagawa ninyo, planeta na ang pinag-uusapan, planeta ng taong bayan. Naintindihan ninyo ako? Putragis, ang dami-dami ng mga problema may nagsasabi sa akin, wag mo nang problemahin yan, hayaan mo Isa pa kayo nagsasabi ng ganyan, tapos makapagsalita kayo, I am the warrior of God, I am the child of God. Mga leche, wag mga ipokrita kayo. Ang tunay na anak ng Diyos, tunay na Diyos na nasa kaliwanagan, tumatayo, tumitindig para sa katotohanan dahil yan ang magpapalaya sa atin, hindi ang mga kayamanan, mga hinayupa kayo. Tingnan mo kakatapos ko lang ng usap. Nag-deliver ngayon ng gold bar sa Central Bank. No, walang release. Hinanap ngayon ang mag-a-approve dyan. Sige. Mag-ano kayo dyan? Akala ninyo? Sinabi ko naman sa inyo, tapos
Walang kamatayan. Picturean ng mga lapida. Bigyan ko kaya kayo ng lapida ng patay. Hindi niyo ba naintindihan kung bakit abuloy ang words na binigay ko sa inyo? Dahil alam ko naman na ito, sa matamaan lang nito itong gobyerno natin hanap ng lapida. Ito naman mga kababayan natin, dapat binigyan nyo sila ng lapida ng patay. Sinabi ko naman sa inyo, kung talagang ikaw yan, alam mo kung nasaan yan. No? Kung anong klaseng lapida ang hinahanap nila. Bigyan ko kayo ng lapida ng patay para matapos na yan. Maraming klase ng lapida. Kisyo daw picturean, ang US daw magbigay daw ng ganitong percent. Kawawang mga katutubo nating ng mga kapatid. Kawawang mga tribo. Kaya yung iba nagpatayan na dahil sa pera, wala rin namang release. No? Sinabi ko na sa inyo, lapida ng patay ang kailangan hanapin ninyo. At yung lapida ng patay, siya ang nakakaalam nun kung nasan yung lapida ng patay. Lapida kayo ng lapida dyan. Kesyo daw ganito, lapida ni King Solomon. Pag sure kayo dyan, lapida sa mata nyo. Bigyan kayo ni Lidimin ng lapida ng patay. Yan. Tamang ihayag, puro kunwa. Yes, kapatid, no? Kunta, wala naman maitulong. Yes. Kaya nga, kapatid na facts, no? Inano ko na ito dahil it is the right time. No? It is the right time. Hanap sila ng lapida sa mata nila. Kaya itong mga iba nating mga kapatid, siyempre nagbabaka sakali din yan. Lapida ng patay ibigay ko sa inyo para matapos na yan. At yung lapida ng patay na yan, yan ang magbibigay sa atin ng buhay. Every mission has a sacrifice, and that sacrifice equivalent to life. Ganun ho yun. Kayong mga taga-Japan, yung ginagawa ninyo, yung plano ninyo, pag sure kayo dyan, wala kayong pinagkaiba sa panahon ni Torre ni Babel. Wawasakin yan. Tingnan ko lang. Ganyan pala kayo, Hindi nyo na lang matanggap ang buong katotohanan na siyang magpapalaya sa ating lahat, mga hinayupak kayo. No? Kaya ang nangyari, sinabi ko naman sa inyo, itong US, isa pa to. Sige. Yung mga Illuminati, yung mga Rockefeller, mga Rothschild, sino-sino pang mga Hindi Rothschild ang may-ari ng federal. Ang may-ari ng federal, ayaw ko ba din sa lolo ko? Itong lolo ko, pasaway din to Kaya puro kay spiritual wonder boy, kala ninyo? Sino si spiritual wonder boy? Siya yung 666, siya yung Antichrist, yung tunay na spiritual wonder boy. Basahin ninyo sa Book of Pahayag. Kaya nga ang sinabi dyan sa Book of Pahayag, yung bilang ng tao na 666, kailangan may tamang talino dyan. Ayan. No? General Torre, sana makarating sa yung video. Pumunta ka dito sa Barangay Apupong, mag-usap tayo. Total, nandiyan ka naman, taga Marbil ka naman, sir, no? Maghambalanay ta, sir. Madali lang naman akong kausap, sir, para wala nang mahirap. Kaya nga sabi ko, General Torre, wag naman sana, no, na itong nangyayari. Tingnan mo nga si Bato, no, si Senador Bato, ganun din ang eksena no? Naging PNP chief hanggang inano siya ng Pangulo, hanggang ganyan na. Ngayon, ano na nangyari? Sino ba talagang tunay yung pinaglilingkuran? Ang taong bayan? Ang iilan? O ang Pangulo? O kayo ba'y nagsiserve sa Panginoon? Dahil kung ang Panginoon talagang ginasilbihan ninyo, you stand for the truth, and the truth shall set us free. Kung talagang ang Diyos ay pinaglingkuran ninyo. Kaya nga dyan sa mga kapulisan, meron kayong pinanumpaan dyan about sa integrity. Ano ba yung integrity na pinag-usapan? Pag sinabing integridad, no? Yung gumawa ba tayo ng tama kahit hindi tayo nakikita ng ating kapwa, yan ang integridad. May integrity, no? Dahil pag sinabi nating integrity, para sa akin sagrado yan. Hindi ka man nakikita ng ibang tao, nakikita ka ng Diyos. Kaya si Lidimen, sorry sa iba hindi ako galit sa inyo, wala tong personalan, trabaho lang to.
ang pagtulong sa kapwa, hindi na kailangan dapat kung ano-ano pang mga eksena na ginagawa ninyo. Ulitin ko ha, Japan, total, ganyan malang balak ninyo, o antay kayo dyan. Pero, ngunit, subalit, datapwat, ang mga pinili ng Diyos na nasa Japan, no? Huwag kayong mag-alala dahil hindi kayo, kumbaga sa madaling salita, ang Diyos ang magbigay sa inyo ng proteksyon. No? Kasi walang imposible sa Panginoon eh. Dito naman, kayo talagang titigas talaga ng mga ulo ninyo. Lahat ng mga bankers, no? Sinabi ko na sa inyo, kahit isukan nyo pa ang laman ng buong bankers, kapag walang approval yan, dahil yung 3 pirasong gold bar na pinarequired ngayon ng federal, ng World Bank at saka ng IMF, no? Ayun po ang katumbas ng DNA. Kailangan magkamats po yan. Naiintindihan nyo ba ako? Kaya kung lapida-lapidang pinaghahanap ninyo, bigyan ko kayo ng tamang lapida. Lapida ng patay para matapos na yan. At yung lapida ng patay na yan, ang katumbas niyan ay ito yung kalayaan nating lahat. Hay nako. Kaya nga, 'di ba, sabi ko nga, 'di ba? O, lapida ng patayan bibigay ko sa inyo. Para matapos na yan, mabuting papuntahin nyo na dito si General Torre. No? Wag nang magpaligoy-ligoy, anti-graft corruption. Ano bang, hindi ko naman inaano si General Torre, no? Dahil ginawa, saludo ako dyan kay General Torre, kung anong utos ng presidente, sumusunod yan. Ha? Pero wag naman yung ganon. No, may kinalaman pa rin sa mga tagong yaman, sa mga bankers na yan. Sige, sabihin niyo sa akin kung hindi totoo. Yan ang tunay, no? At itong kaso ni Madam Sara diyan sa impeachment na yan, dapat matuloy na yan. Para magkaalaman para yung mga bank secret nila, mabubuksan yan. At sinisigurado ko sa inyo, yung mga tinatawag, yung sinabi ni Senador Trillanes, no, na DILG na natin ngayon, yung tungkol sa mga current account, may kinalaman yan tungkol sa mga kagintuan o mga kayamanan. Maniwala kayo sa akin sa hindi. Na? Bakit pinag-iinitan si Kibuloy ng Amerika? Yung mga child abuse na yan, yung mga human trafficking na yan, dagdag na lang yan. But the fact, mayroon kasing video niyan, no? Na sinabi ni Pastor Kibuloy na siya ang may-ari ng mga gold bars na yon. Ang nakita ko sa video is Tatak is sushi. No? Ang sushi sa Amerika yan. Na? Tanda yan nila. Pero kung tutusin, yung sushi na gold bar, hindi naman talaga sa Amerika yan. Hoy, mga taga-US, yung sushi na yan, si Mrs. Sushi, isa yang mananahi dyan sa Levi's. Kaya sabi ko sa inyo, kayo talaga. Bakit ipinangalan sa sushi ang gold bar? Sa kanila ba talaga yan? Hindi yan sa kanila. No, hindi yan sa kanila. Yan yung mga, sabi ko nga sa inyo, multilateral agreement ay may kinalaman din ito sa mga soberanya. May pandaigdigang kasunduan yan. No? Kaya walang sasabihin na babawiin. Bakit mo sasabihin babawiin? Nabawi mo na ang mga gold bars. Bakit? Ang gold bars ba? Nasa kanila ba? Nasa atin dito sa Pilipinas, uy. Anong sinasabi niyo yung nabawi? Ang tama dyan, palibasa kasi kayo, mga trying hard copycat kayo, ang tamang terminology dyan, maniningil, oras ng paniningil sa kanila. Kaya nga may inventory yan, oras ng paniningil. Sampulan ko kayo ha, kayo talaga mga utak ninyo. Halimbawa ang sushi, Tatak Sushi. Ngayon, ang Indonesia ay mayroon tayong tinatawag na Java na hallmark ng ginto. Mga It's BK, yan yung sa Hong Kong. Meron pa tayong mga hallmark na Sumatra, Cambodia. So pag halimbawa ang gold bar ay Sumatra, bakit mo ibibigay sa Amerika? Iyan ay nakaprogram sa Sumatra. Sa Indonesia. Naintindihan nyo ba ako? Kaya natural, halimbawa ako, sa amin yan Sa ano yan, kumbaga,
ito kasi yung mga pinagamit sa kanila, no, na mga backup. O sige, tanungin ko kayo. Ikaw ba, payag ka ba na ang utang ng iba ikaw magbabayad? Halimbawa, ang Amerika, ang magbabayad is India. Natural, hindi papayag ang India, no? Kasi mayroon yung, kumbaga sa utang, natural, may mga agreement yan. Kaya nga ho, nagkaroon tayo ng mga gold bullion certificate. Ang gold bullion certificate, yan ay tanda ng mga pinautang sa iba't ibang bansa. No, kaya anong sinasabi ni nabawi ng gold bars? Pag sure kayo dyan. Sino kaya ang mananaig? Si PBBM na sinasabi ninyo na nasa kanya na ang World Bank, o si Ate Helen Abdul Rajak na sinasabing nabawi na niyang mga ginto? Aber? Tingnan ko lang. No? Hindi na kasi panahon ito para magyabangan tayo sa isa't isa. No? Ano bang hinahabol ninyo? Bakit hindi niyo mailatag ang buong katotohanan? Dahil sa mga pangarap ninyo, mga ambisyon ninyo na maging hari kayo sa mundo, ang nagiging ending mga hari ng sablay. Kasi kahit anong pagpilitan ninyo, even our FEM senior, whoever you are, the strong leader in the strong one nation, as long as you do not know the password, you cannot touch, you cannot remove. Kaya kuya, hindi kita pangangalanan ngayon. Yung sinasabi mo na sinabi ni BBM na hindi na niya kayang magbukas ng mga kayamanan, ay talagang hindi niya mabuksan yan. But gusto kong magkaliwanagan that our president is the part of the program. Kahit sinong presidente na maabutan ng implementation ng programa, our beloved president is still the part of the program. Naintindihan ninyo ako? Yung mga utak ninyo ba, unawain ninyo ang mga bagay-bagay? Ha? Intindihin ninyo, unawain ninyo ang mga bagay-bagay na sinasabi ko. Ngayon, magalit na kayo kung magalit sa akin. Pagkaisipin ninyo, saan ka makakita si General Torres sinibak tapos binigyan ng magandang, mas mataas na posisyon at siya lang talagang makakagawa? Dahil ba doon sa heartbeat na yon? Yun ba yon? Kala nyo, hindi ko alam ha? Ha? Wag nyo na hong anuhin ang ano natin. Ito ho, hindi to paninira ng gobyerno. This is the truth. Mag-isip kayo, pag-isipan ninyong maigi. Ha? Kahit anong suka. No, ito lang bago lang may kausap ako. 'Di ba? Mayroong nag-ano diyan ngayon, bago lang nag-gold bars diyan sa Central Bank. May na-release? Wale. Bakit? Hinahanapan na mag-approve. Sige, magmatigas kayo ngayon. Alam nyo, ang tunay na kayamanan na pagsikapan natin ngayon, kayamanang pang-espiritual. Ha? Sikandari lang yun, mga bagay-bagay na yan. Ang titigas talaga ng mga kukutin nyo. Manda ka sa akin ngayon, Japan. Ha? Yan ang sasabihin ninyo. Dahil nyo pa ang Torre ni Babel. Ha? Pero wag mag-alala yung mga pinili ng Diyos dyan. Dahil walang imposible sa Diyos. Kung mayroon may mangyari dyan, yung mga pinili ng Diyos, puproteksyonan niya yan. Ha? Pag sure kayo dyan. Kala ninyo ha? Ako, pinilit ko talaga na makapagbigay, makapagayag sa inyo kasi iba ang panahon, no? Salamat nga pala sa anak ko dahil hinilot ako, yan, pati minidyasan ako ng anak ko dahil gininaw ako bigla. Dahil nga siguro sa sobrang pagod, no? Sa sobrang pagod, no? Pero hindi ako mapapagod na magbigay sa inyo ng information, kaya nakiusap si Lidimin sa inyo na mag-shares ng ating FB live, no, dahil hindi para kumita na bilang content creator ha, dahil hindi naka-registered ang aking cellphone ay ang aking account para sa dashboard na yan. Ha? Kasi kung kumikita ako, hindi na sana ako maglambing sa inyo ng abuloy ko, no? Maraming salamat sa concern, ma'am. Huwag naman yung abuloy. Ma'am, baka pwedeng ambag or share. Kasi pag ginawa natin yan, hindi ko naman nila lahat, pero may mga iilan. Putragis na yan. Tapos babalik ta rin pa ako. Amoy na gana scammer. Tapos, kapatid, sige ito kapatid. Tapos yun pala. Ikikredit. Sabihin nyo lang. Iba naman, alam natin yung words ng bigay, utang, hingi. Iba-iba ang ano dyan eh. Tapos yung iba, sige Lidimin, tulong namin sa'yo. Tapos,
sasabihin, ipupost ka na kung ano-ano, na scammer. Hoy, walang scammer na magsasabi kung nasang impyerno siya. Walang scammer ng ganon. Na? Makapag ano kayo ng tao, bakit yung iba na nagsasalita sa inyo, nangako sa inyo, silidimin, wala akong ipinangako sa inyong milyon, trilyon, kwadrilyon. Kung hindi, ang masasabi ko lang, ang tunay na kayamanan na pagsisikapan natin ay ang kayamanang espiritual. Ito yung karunungan dahil ito'y magbibigay sa atin ng kaligtasan. Kaya yung mark of the beast na yan ang ating paghahandaan. Na? At sa mga araw na yan, no? Sa ngayon pa lang, ang nakinig, walang pinagkaiba kay Noah yan. Ang nakinig lang, yun lang ang maligtas. No? Ganun lang yun, kasimple. Diretsahan tayo, wag nating magpaligoy-ligoy. Pagkaisipin ninyo ang mga sinasabi ko. Bawat bigkas ng aking bibig, hingiin ninyo ang kaliwanagan, ang kaunawaan, no, para mapairal natin sa isa't isa ang tunay na katarungan ng nais ng Diyos sa atin. Yan po yan, no? Para kay PBBM, no? Ito ikakasira din ng inyong mga sarili. Yung sinabi ninyo na hanggang 2031 si BBM, dahil dyan sa World Bank na yan, alam ninyo, kung noon ang mga DDS, no, ay halos araw-araw nagrarally na pabagsakin ang mahal na PBBM, ay lidimin kanuto, alam nyo yan. Sinabi ko nang hindi ninyo mapapatalsik ang mahal na presidente. Ngayon, babaliktad ang mundo. Hanggat alam ninyo, isa lang naman na ibig kong sabihin. Ito na po yung sinasabi ko. Kung merong pagkakamali, dapat ituwid. Huwag na po ninyong dagdagan ng isang pagkakamali sa isa pang another na mga kasinungalingan. Dahil baka mamaya, yung binabalak ninyo na 2031 hanggang 2031, no? Baka mamaya, hindi magpatapos yung termino niya, mapatalsik na siya. Alalahanin ninyo 4 na elemento ng daigdig kapangyarihan ng Panginoon ang kikilos. Silidimin, magdadaldal lang yan, magpapaalala lang yan. Sige, ipagpatuloy nyo yan. Ako na nga ang nag-o-offer, di ba? Lapida ng patay, ibigay ko sa inyo para matapos na yan. Yan, ang lapida ng patay na yan, yan ay katumbas sa 3 bara na hinahanap ng World Bank, IMF at ng Federal. Ako na nagsabi sa inyo Kaya yan si General Torre, mas mabuting pang pumunta yan dito sa General Santos, dito sa Barangay Apupong, nandito ako. Pwede natin pag-usapan yan ng masinsinan. Pwede tayong mag-usap para sa ating bayan kung ang Panginoon nga talaga ang binibigyan ninyo ng serbisyo. Sino ba ang inyong pinaglilingkuran? Sino nga ba talaga ang tunay ninyong pinaglilingkuran? Ang mga nasa gobyerno na mga iilan o ang tunay na Panginoon? Alalahanin ninyo ang bayan na pinag-usapan natin, bayan ng pinili ng Diyos. Hindi presidente ang pumili ng Pilipinas, ang ating Panginoon. Kaya sagrado. Nagpaalala lang ako sa inyo. Kala ninyo biro at lahat ng mga nangyayari? Hindi biro. O ngayon, naramdaman niyo. Sinabi ko na, naalala niyo ba yung sinabi kong close open, close open, close open? Dapat maiintindihan ninyo yan. Sa lahat ng mga followers ko, pag hindi kayo mag-active hanggang Biyernes, hindi ko kayo tatanggalin. Dahil sa, yung about sa abuloy, na hindi kayo makapagbigay, hindi ho. At wala hong kinalaman yan. Yung mga form natin, libre po lahat yan. Salamat sa mga tao na nakakaunawa. Sa mga taong, alam ko, mga plastic yun, lidimin. Mga orokan. Yes, mahal na kapatid. Meron din iilan. No? Meron din talagang iilan. No? Kaya, mag-ano kayo sa akin? Mga pasaway kayo, O, sabi ko nga sa inyo
Ang tunay na divine government, hindi po ito mag-praise the Lord, hallelujah tayo ha, hindi po. Tunay pong sagrado ang misyon, yes kapatid na facts adults, no? Sagrado po talaga. Kaya, wag na tayong mandamay ng iba. Alam ko naman ang mission na yan pinapahanap yung lapida. Sus, wag na tayong magplastikan. Wag na tayong kung ano-ano mga propaganda. Wag na tayo kung ano-ano mga pinag-uusapan. Alam nyo, yung lapida na yan, didiritsahin ko kayo. Ilan na ba ang mga keeper? Ilan na ba ang nag-submit sa inyo na mas nasabi ninyong lapida na hanggang ngayon? Yung lapida na gisubmit nila, baka isa na rin sila sa lalagyan ng lapida. Sa kakaantay ng release ninyo, dahil sa pangako ninyo, US Treasury na magbigay ng ganito, mag-release ng ganito, mag-submit lang ng lapida. Kaya hanggat yung mga nagbigay sa inyo ng lapida, bukas makalawa, baka mabalitaan ko na lang, sila na rin mismo ay may mga lapida sa sementeryo. Diritsahan tayo, no? Yan, hindi kayabangan yan, katotohanan yung sinasabi ko sa inyo. Kaya yung iba, nagkandamatay na lang sa inyo. Ayoko pong mamatay na wala akong magawa para sa inyo, kaya lantaran lang sinasabi natin. Yung iba sasabihin, Lidimin, hindi ka ba natatakot? Takot ako sa Panginoon hindi ko magawa ang trabaho ko para sa inyo. Maliwanag ang sinabi ng Biblia, huwag kayong matakot sa kapwa ninyo tao na pumapatay lang ng katawan. Ang katakutan ninyo, ang pumapatay nating espiritu ng ating kaluluwa, ng ating katawang lupa, yan ay ang Panginoon. Ngayon, itong mga iba na mga hinayupak na gumaganap, hayupak talagang sasabihin ko dyan, no? Ang mga leche, yung iba sa inyo, no? Gusto kilalanin na kayo ang Diyos, ang sarap niyong pangbatukan. Wala talagang release. Ibigay natin ang tamang lapida. Ibigay natin. Japan, tumigil-tigil ka sa kakaano mo sa US. Tingnan mo, kaya nga sabi ko sa inyo, ang China hindi natin kaaway. Actually, hindi rin naman natin kaaway ang mga yan. Kaya lang bagbag ba ang mga utak. Para silang nagkumpetensya. Ang hinahabol nila is magiging hari. Tandaan ninyo ha, ang sino man magnanais na pamunuan niya ang buong mundo ay wala sa kanya ang Diyos Ama. Biblically speaking yan. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Okay? Okay? Ngayon, kahit anong mga sabi ko nga sa inyo, lahat ng hinawakan ninyo, kapag walang tamang koordinasyon at hindi natin pag-uusapan ng maayos yan para ikagaganda ng bawat isa sa atin, you live like a king but you died like a rat. Sige, kaya itong balak ngayon ng Japan, baka, iwan ko na lang sa inyo, baka sobra pang sapitin ninyo sa Torre ni Babel. Sino nakakaalam sa story ng Torre ni Babel? No? 'Di ba? Ngayon mukhang gusto yata lagpasan pa ng Torre ni Babel, ano? Japan, no? Kayo talaga, pagka na lang ninyo. Gandang gabi, Miss Lidimen, puri na nagsugin, di mga sinugo. Okay. Ma'am Alma Gansan, tumpak. Good evening po. Sa lahat ng mga doon sa iba, no? Kasi itutulong natin yan Itutulong natin yan. Mga kapatid, Diyos ko. Para lang panahon ni Noah yan ba, nagagawa tayo. Pero hindi arka ang gagawin natin, ha? Hindi po arka ang gagawin natin. Meron po tayong dapat gagawin. At lahat yan, nakabigay na ako ng instruction sa inyo. Okay? At inaano ko yan na kung maaari sana, dahil para hindi nga mabigat, no? Ganun ang ginawa natin dahil bago ako bumalik sa Maynila, ay dadaan ako ulit sa area na yon para ang mga tao doon ay makakilos ng maayos. Dahil pinapaayos natin, pinapahanda natin ang lapida na hinahanap ninyo at yan yung lapida ng patay, puro kay lapida ni King Solomon. Na? Lapida ng kung ano-anong mga lapida. Binigyan ko na kayo ng tamang lapida ng patay, ibigay ko sa inyo.
isubmit ko sa inyo para matapos na yan, para lahat ng mga organisasyon na yan, maaprubahan na yan. Kaya kailangan natin yung lapida ng patay. Sino kayang patay na yun? Kanino kayang lapida yon? Ewan ko sa inyo. Si Lolo naman kasi, pasaway din naman kasi itong matanda na to. Ay, ambot si Muhalo. Alam ko naman, napapanood mo ko lang. Alam mo, tatawa yon. Tatawa yon. Ha? Itong lolo ko talaga, pasaway din to eh. Ha? Ay, natatawa ako sa inyo. Ay, Diyos ko. Patawad. Okay? Kaya ito, nakakumot talaga ako kasi sama ng panahon, no? Sama ng panahon, medyo biglang sobrang lamig na hindi mo maintindihan. No? Salamat nga pala doon sa ano bang tawag niyan? Asawa ng kaibigan ko. No, thank you so much sa mga ukay-ukay na binigay mo dahil yung mga binibigay niya sa akin, dinadala ko rin yan sa bukid-bukid. At yun din ay pinamimigay ko doon. Ito, sinasabi ko lang sa inyo, ibig sabihin, yung mga naitulong ninyo, tinutulong din natin yan sa iba. Yan ang purpose dyan, kala nyo naman. Kasi kung isipin ninyo na si Lidimen, kung mayroon kang maitulong para lang kung sa akin lang, di sana kung nangulikta ako ng mga kapirahan ninyo, di sana hindi na ako nag-arkila ng bahay, no? Sana hindi na ako magtinda-tinda, no, ng mga walis tingting, no? Kasi magantay ako sa mga hindi ako katulad ng iba, mga nagpakilalang reyna, anak ng tinapa. Kapag reyna ka, ikaw doon. Diyos ko, hindi ganon. Hanggang ngayon, nabawi ng mga gold bars, dapat kayo naman magbigay sa mga tao. Okay, kay Ma'am Ispulgar, magandang gabi Miss Lidimen, puri ng sugo, hindi ang mga sinugo. Kay Bing Bautista, kay Mali Cheryl, no, maraming salamat. Kay Ate Sean Reyes, ate, may gabi sa inyo, kumusta naman mo din ha, no? So, si Perla Fital, si Ma'am Perla, ayan, si Alfred Makatubal, Ana Arbis, no? Kay Sir Misael Alcid, ayan, Trinidad Bangloy, no? Kay Carmen Toble, magandang gabi po. Kay Gladys Gracia Gomez, kay Ma'am Jimalin Balangatan, no? Ayan. Tama po, ang may tunay na nasa misyon ay nagtitiis. Ang totoong tao ay nagpapaiwan kung ano ang last order sa kanila. Sumusunod, karamihan puro huwad at plastic. Puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Maraming salamat kapatid na Fox Adults. Okay? Kay Wing Rafaela, kay si Ma'am Gladys, kay Cristobal Lluveta Niverio. Thank you so much kay Marlene Galan Lanuska. No, kay Nina Song, Antonieta Dacusco, maraming salamat. Kay Madam Raquel, Madam, hindi kita nasagot kanina dahil kausap ko si Mahal at kausap natin ang taga-ibang bansa, no, dahil ipinaliwanag natin yan sa kanila. Kaya lapida ng patay, pinaghahandaan natin yan. Yan po ang tunay na code ng lapida, ang lapida ng patay. Yan. No? Marlinda Bargado. Kailangan may tamang pag-uugnay, tamang pag-uusap sa lapida ng patay dahil pag hindi natin ito gawing tama, tayo ang matatamaan. Na? Baka maraming magsindi ng kandila sa November. Na? O baka sa araw mismo ng November, maraming magbuko doon sa mga yumao, yung iba dagdag kandila para sindihan sila ng kandila. Ito ay hindi pananakot. Ito ay paalala sa ating lahat. Hindi po yan pananakot, ha? So, kailangan natin gawin kung ano ang dapat, kung anong nararapat, no? Virgie Obero,
Good PM, ma'am. Lidimin po rin ng sugo di mga sinugo. Kay Buboy Ramos, maraming salamat po sa inyong lahat. Ma'am Julita Katabay, ma'am, maraming salamat po sa iyo, no? Kay Virgie Obero, maraming salamat sa inyo. Kay ZZ Kurt Ann, maraming salamat sa inyo. Mga kapatid, yung sinabi ko na sa inyo, ha? Kung ano ang nakikita niyo sa social media, huwag agad kayong mag-conclude. Manalangin kayo, no? Ayan, manalangin kayo. Hello, nag-FB live ako. Manalangin kayo, humingi kayo ng karunungan sa Panginoon, ng kaliwanagan, ng tamang unawa, no? Humingi kayo sa Kanya. Sandali lang. Ayan, inubo-ubo na ako. Anak ng tinapa. Dahil sa sobrang pagod, no? Kinakaya. Habang nagtitinda, naglalaba, naglilinis, naghahanda ng, ng tawag nito, ng ihayag sa inyo, ayon sa dikta, it's not my own understanding. Kanina nga lang itong pagkabanggit ko sa inyo, no, about dyan sa mission na yan, na si General Torre lang makakano yan. Ang banal na espiritu po ang nagdikta, ihayag ang katotohanan tungkol sa bagay na yan. Ihayag. Pag wala pong dikta ang banal na espiritu, hindi po ako nagsasalita. Hindi naman po ako tanga para ipahama ko ang sarili ko, ang pamilya ko. Pero utos kasi ng banal na espiritu na ihayag. No? Utos kasi ng banal na espiritu na ihayag yung bagay na yan. So, to make the story short, nandito lang po ako sa Barangay Apopong. Okay? Pwede natin upuan yan. Pwede nating usap. Yung mga nagsasabi na puro ka lang daw daldal, wala ka rin dokumento. Sino nagsabi sa inyo? Ha? Kayo nga sa kakatambak ng mga dokumento ninyo, ano nangyari? Kaya nga sabi ko, you live like a king but you died like a rat. Yan talagang sasabihin ko sa inyo. So, wag kayong magtampo sa akin sa bawat salita ko sa inyo. Alam ko yung iba, I cannot please everybody, maanghang, mapait, mapakla, no? Masakit, no? Nakakabingi sa inyong mga tenga. Pero ang katotohanan ay masakit ho talaga. Nang katotohanan na yan ay hindi ninyo matanggap, no? Maraming salamat kay Ma'am Leonora Urbino, kay Rosario Bingbing, no? Good evening po sa inyong lahat. Kay Corazon Bautista, ayan. Kay Bing Bautista, maraming salamat po. At kung may time pa, no? Kasi balak kong magkape, pero giniginaw ho talaga ako. No, at saka medyo naramdaman ko yung lamig sa likod ko dahil kaganina nga sobrang pagod, maghapon, gigising ka pa ng madaling araw, naglaba ka pa, nagluto ka pa, nagtinda ka pa, so makasurvive tayo para sa ating mga ginagawa. Hindi ho biro. Okay? So purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Maraming salamat po mga mahal na kapatid. Dalangin ko ng bawat isa sa inyo, lalo na sa kayo na mga tunay na alam ko na inyong mga puso ay balinis, no? Pwera na lang sa iba. Ay akin po niyang itinataas sa kataas-taasan. Siya na po ang bahala sa inyo, no? Naway ang inyong mga hanap buhay, no, ay i-bless niya, iligtas kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. No? So, maraming salamat sa inyo and have a blessed divine hope everyone. Walang hanggan na siya aking binibigyan ng kataas-taasang kapurihan, kadakilahan, kalwalhatian at pasasalamat. Good evening po sa inyong lahat. Okay?